Ngayon, ang singer at Hollywood actress na si Mandy Moore sa promotion ng kanyang Disney animated movie na Tangled. Siya ang boses ng bidang character na si Rapunzel. Kasama niya sa movie ang actor na si Zachary Levi as the voice of Flynn Rider, ang lalaking magbibigay ng adventure sa buhay ni Rapunzel. Sa interview ng GMA News stringer sa Hollywood na si Janet Nepales, inamin ng dalawa na dream come true daw ang project na ito. Nagpaabot pa sila ng greetings para sa Pinoy fans. Hi, everybody in the Philippines. Hi, everyone in the Philippines. It's sort of a dream come true to be voicing a Disney princess. It's still almost difficult for me to completely wrap my head around. Nasa bansa ngayon ang international Pinay singing sensation na si Charisse para mag-shoot ng Valentine TV special dito sa Kapuso Network. Sa exclusive one-on-one interview sa kanya ni Nelson Canlas, may ikinwento si Charisse tungkol sa kanyang foreign suitor. Wala naman akong pakitaan eh. Mabilis ang sagot ni Charisse tungkol sa kanyang manliligaw sa Amerika. Ayon sa mga malalapit sa Pinay International Star, isang baguhang foreign singer daw ang masugid na manliligaw ng dalaga. Ano lang, text. Paano nagpapakute? Ganun lang? Ano lang, iwan ng voicemail. Wow. Sabi ko pwede daw lumabas. Hindi naman. Hindi naman. May ganun na nakangiting, hindi naman. You don't go out on dates? Hindi pa po ako nakikipag-date. Narito si Charisse sa Pilipinas para sa Valentine TV special na gagawin niya para sa Kapuso Network. Siyempre, excited siya dahil first time niya raw magkakaroon ng sariling TV special sa career niya. First of all, gusto ko nang magpasalamat of course sa GMA for giving me chance na magkaroon ng sariling special. Kasama niya sa Valentine TV special sina Ogie Alcacid, Michael V, Rachel Ango at Elmo Magalona. Ikaw yung namili ng ibang songs. Ano-ano mga pinili mong songs? Actually po, yung mga ibang songs naman po doon, mga usual na kinakanta ko noon, pero nagdagdag lang ako ng mga new cover songs. Anong special? Na, kakanta ko ng Bruno Mars song. Syempre, hindi naman mawawala nandun yung mga Beyonce songs. Nandun din yung yung kinanta ko sa Glee, nandun yung mga ibang songs na kinanta ko nung na-discover ako, to Oprah, ganun. May mga birit. Siyempre, may mga birit yan. Syempre, hindi na mawawala yun. Nandun yung Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Yan ang mga buena mano kong chika this week. Tutok uli bukas. Ako po, si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Result na sa committee level ng Kamara ang Responsible Parenthood Bill. Pero ang giit na mga tutol dito, gaya po yan ng Simbahang Katoliko, hindi pa raw dapat magdiwang ang mga may akda na katutok si Ivan Mayrina. Ito na ngayon ang magiging titulo ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na panukalang batas sa ilang beses na ring pinagdebatehan sa Kamara. Pinag-isa ng House Committee on Population and Family Relations ang 6 na bersyon ng Responsible Parenthood Bill. Pero kahit bagong titulo, naririyan pa rin ang ilang kontrobersyal na probisyon nito. Tulad halimbawa ng pagsulong ng modern methods ng family planning kabilang ang artificial methods at ang paglalagak ng pondo para sa mga ito at ang age-appropriate reproductive health and sexuality education na ituturo mula grade 5 hanggang 4th year high school. Kanina inaprobahan na ng komite ang consolidated bill. It's more on responsible parenthood. Yun po ang importante sa lahat na at least particularly those who are less privileged, members of the society, mga nasa rural areas, na they really depend upon government to guide them to be responsible. Itong matatouch, I believe, ng bill na ito. We expect that this bill will reach the plenary by mid-February. And that's a good Valentine gift to our Filipino people. Inasahan na raw ng Simbahang Katoliko ang pagpasa ng komite sa panukala. Pero wag daw muna magdiwang ang mga may akda. This new substitute bill is so alien against all the ideals and aspirations that are expressed in the Constitution. No way it can override the Constitution. Kasabay ng paglusot sa komite ng kontrobersyal na panukala, naglabas din ng pastoral letter ang CBCP na pinamagatang Choosing Life, Rejecting the RH Bill. Tinawag nila itong moral corruption na ugat ng lahat ng uri ng corruption. Kaya dapat daw itong tutulan. It's not that we are calling the Filipinos to go on demonstrations. As a matter of fact, before
The church did not call for demonstrations. It is just the people's reaction to the position of the CBCP calling for morality in public life. Nakalusot man sa komite, inaasahang dadaan pa rin sa mainit na debate sa plenaryo ang panukala bago tuluyang maisabatas. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.